Nagsimula ang kwento mula sa isang mayamang lalaki na may dalawang anak. Handa na ba kayong makinig? Ito ang kwento ng Alibughang Anak. Hay, napapagod na ako sa pulot kong ginagawa araw-araw. Ito si Clyde, ang bunsong anak at tamad at laging nagrereklamo sa mga gawain. Clyde, tara na. May gagawin pa tayo. Ito si Dale, panganay na anak. Siya ay tapat, matulungin at masunurin, hindi katulad ni Clyde. Alam ko na. Ama? Bakit naparito ka, anak? Gusto ko nang kunin lahat ng aking mana at umalis. Pero bakit? Hay, Ama, wala na akong ibang nagawa kundi sundin lamang ang utos ninyo. Pagod na ako at gusto ko nang magsaya. Sige, tawagin mo ang kapatid mo. Madali niyang tinawag ang kanyang kapatid. Pinapatawag niyo daw po ako, Ama. Ang kapatid mo ay nais kunin ang kanyang mana, kaya ibibigay ko na rin ang iyo. Heto, tanggapin ninyo. Di nagtagal, nabimpake na si Clyde at umalis. Nagpunta siya sa isang malayong lugar. Hay, ano kaya ang una kong gagawin? Sa kanyang paghahanap ng matutuluyan, nakakita siya ng isang liwanag mula sa isang malaking bahay. Sakto, nandito ka na. Ito ang bahay na puno ng kasiyahan. Ginastos ni Clyde ang lahat ng kanyang pera sa mga mamahaling bagay, pagkain, at pati sa pagsusugal. Wala siyang ibang inisip kundi magsaya. Hanggang sa hindi niya napapansin na ito ay nauubos na. Hanggang sa isang araw, dumaan ang panahon ng taghirap at lahat ng tao ay wala nang makain. Bawat tindahan ay nagsara. Ang lugar na puno ng kasiyahan, ngayon puno ng kalungkutan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Si Clyde ay kumakatok sa mga kabahayan sa pag-asang may tutulong sa kanya upang kumita. Isang lalaki ang nabigay sa kanya ng trabaho sa bubuyan. Kung babalik ako kay Ama, hindi na niya ako matatanggap bilang anak dahil sa ginawa ko. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako nararapat tawagin inyong anak. Ang ikay aking pagsisilbihan. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Suotan ng singsing at sandalyas, sapagkat ang anak ko ay namatay at muling nabuhay, nawala at muling natagpuan. Ama, pinaglingkuran kita ng maraming taon at hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi niyo ako binigyan ng kahit maliit na kambing para sa aking mga kaibigan. Pero bumalik lang si Clyde na kumuha sa iyo ng kayamanan. Pinapatay mo ang pinatabang guya para sa kanya. Anak, lagi kitang kasama. Mahal ko kayo dahil anak ko kayo. Patawarin mo ang iyong kapatid tulad ng pagpapatawad ko sa kanya. Tayo'y magdiwang sapagkat siya'y nawala, ngunit muling natagpuan.
Halina't salubungin natin ang iyong kapatid. Pinatawad na tayo ni Jesus, kaya matuto tayo magpatawad. At patuloy nating mahalin ang bawat isa. Ito ang kwento ng Alibughang Anak.